May coke. Wala. Juice lang, wala. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ngayon meron lang tayong update, pero bago yan bati muna tayo ng isang magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Nandito na naman ang inyong lingkod, Boss Rex. Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay itong bagong update tungkol kay Pangulong Duterte, kung saan nakarating sila sa Dubai. At ito nga, panunuorin natin itong video na ito, sabay-sabay natin panuorin para malaman ninyo kung ano na ang nangyayari sa kanya ngayon. Kaya hindi na natin patagalin pa, panuorin natin, at maya-maya ng konti pagkatapos ng video, bibigyan natin kagad-agad ng reaction. Kaya ready na kayo? Yes! Tara, panuorin natin. May coke. Wala. Juice lang, wala. Sa napanood nating video, ngayon magbibigay tayo ng reaksyon. Kung ano yung nakikita natin, kagaya ng napanood natin, kumakain ang ating Tatay Digong, at syempre pa, mukhang paborito niya yata siguro ang Coke, at humingi siya ng Coke. Narinig naman ninyo, maliwanag yung kanyang sinabi na naghahanap siya ng Coke. Pero ganun pa man, makikita natin yung kanyang abang kalagayan. Kung kayo ang anak, kung kayo ang nasa sitwasyon sa ganitong pagkakataon, syempre, sasama yung inyong damdamin. Yung mga taong bayan nga, di ba? Yung taong bayan nasasaktan, yung pa kayang mga anak. Kaya intindihin natin kung ano ang kanilang nararamdaman. Pero ganun pa man, bago nangyari ito, katakot-takot na pag-aabang ng taong bayan kung bakit nagkaganito at kung bakit humantong sa ganito. Sa nakikita natin, medyo nangayayat si Tatay Digong, sapagkat syempre, iba yung pagkain na kinakain niya dito sana sa Pilipinas kaysa doon. Kasi doon, magdidepende lang siguro kung anong rasyon. Depende kung ano yung ipapakain sa kanya. Yun lang siguro. Iba talaga pag nandito siya sa Pilipinas kasi syempre may nag-aalaga sa kanya. But anyway, yun ang nakita natin. Kaya update lang po ito at maikling video lang yung napanood natin. At least nakita natin kung ano na ang nangyayari sa kanya doon simula noong umalis siya dito sa Pilipinas. Kaya nag-video kagad tayo, gumawa agad tayo ng reaksyon para naman malaman din ninyo kung ano na talaga ang kalagayan ng ating dating Pangulong Duterte. Ngayon, i-comment ninyo dyan sa baba kung ano yung naramdaman ninyo nung makita ninyo ang video na ito. Natural lang yan sa ating mga Pilipino na talagang maawa tayo, pero hindi natin maiwasan sa kabilang banda, kapag napanood ito ng mga galit na galit kay Tatay Digong, syempre matutuwa sila. Mayroon pa nga akong kita na isang vlogger, tuwan-tuwa siya sa nangyayari ngayon kay Tatay Digong. Hindi natin maiwasan yan at hindi natin masisisi kasi sa panahon ngayon, nagkaroon na kitang-kita na natin yung pagkakampi-kampi. Naging dalawa na ang mukha ng mga tao dito sa bansang Pilipinas. Mayroong nakikisimpatya, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at syempre mayroon namang umuusig sa kanya. Kaya kagaya ng sinabi ko, dalawang mukha ito. Kung mayroong umiiyak, mayroon namang natutuwa sa sobrang galak. Ganun lang ang natin dito sa Pilipinas. Pero nandito tayo sa bansang demokrasya, may karapatan tayong lahat na magpahayag ng ating mga damdamin sa loobin, kung ano man yan, opinion, kuro-kuro at kung ano-ano pa. Diba? Kagaya sa atin dito, nagbibigay tayo ng reaksyon kung ano yung base doon sa nakikita natin. At syempre, makikita naman ninyo, mapapansin ninyo na talagang sumisimpatiya tayo rito sapagkat napakalayo po ng pagkakaiba kung ikumpara natin sa pamumuno ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa pamumuno po sa kasalukuyang presidente. Pagkaiba po, malayong malayo. Tayo ng saksing buhay kung ano talaga ang kanyang naibigay at naitulong sa mamayang Pilipino habang siya ay naging presidente. Para sa akin po, positive po yun. Positibo. Yes! At maganda po ang kinalabasan. At kung may mga nangyari mga patayan, yun naman talaga dapat lang mangyari. Kasi mayroon naman silang sinusunod na batas din. At kung mayroon man nagkamali, syempre, napaparusahan din naman. Kagaya ng mga
gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Marami talaga yung mga nangyari nung nagdaang administrasyon na talagang pumanaw at kitang-kita naman natin at napapabalita sa radyo man o telebisyon, makikita natin na karamihan po sa kanila ay mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngayon, may mga nadamay na lang siguro at hindi maiwasan na nadamay sa mga pangyayaring ganon, pinarusahan din naman po ang mga alagad ng batas. Pero ganun pa man, kagaya niyan, hanggang dito na lang muna ang reaksyon natin sa video na ito. Maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo at ayun na, lumabas na si Bidat. Siyempre, ibig sabihin, hanggang dito na lang tayo. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong hindi nag-iingat.